Tapos, kinundi na sila mga kababayan ng Chinese Embassy spokesman dahil sa kanilang resolusyon. Gusto ngayon na ideklara ni Tito Sen na persona non grata. Palayasin na po ninyo dito sa Pilipinas yung ambassador, tapos itong embassy, isara na ninyo. Diba? Yan ang gawin natin. Grabe na yung pang-abuso nila sa atin. At kung baga, nasabi yon ni Commodore Tariela, may caricature na ginawa sa kanyang pag-lecture. Yon ang ikinagalit ng ambassador, mga kababayan. Dinisrespect daw yung kanilang presidente. Dahil doon sa caricature na pinortray ni Tariela bilang bully. I-bully naman talaga po. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Yung Chinese Embassy spokesman mga kababayan, gustong ipa-declare ni Senate President Tito Soto bilang persona non grata kasi binanatan yung 15 mga senador na pumirma sa isang resolusyon na nagkukondina sa ambassador ng China sa Pilipinas na barkada ni Marcoleta. Yung mga DD senators at saka ni Baste, mayor ng Davao. Bumisita pa doon. Kita na ninyo? Sabi ko sa inyo, ingat po tayo sa pagpili ng mga leaders natin. Lalo na po sa 2028 presidential elections. Huwag kayong magkakamali na bumoto ng pro-China. Barkada po ni Baste. Ano yan, Mr. Maravillas? So, yeah, nakipagpulong, sabi dito sa report ng Abante News Online. Ito yung bagong Chinese ambassador po. Nakipagpulong si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte kay Ambassador of the People's Republic of China to the Philippines, Jing Quan, nitong Lunes, Enero 26, sa nasabing lungsod. Ang pagbisita ni Ambassador Quan sa Davao ay tatagal ng 2 araw upang mapagtibay ang kanilang bilateral relations sa local level cooperation. Sabi ko sa inyo, divide and conquer po ang gawa ng China sa atin. Pinag-ati-ati po tayo, pinag-aaway-away. Kaya tama ito, i-declare na po na persona non grata. Bumanat yung spokesman ng Chinese Embassy kasi nagresolusyon, di ba? Yung mga senador na nagkukondina sa ambassador. Ito yung resolusyon ng Senado kahapon, expressing the sense of the Senate in condemning recent public statement issued by the Embassy of the People's Republic of China concerning Philippine officials and institutions in affirming the right of the Republic of the Philippines to assert its sovereign rights in accordance with international law. Ito mga kababayan, yung mga hindi pumirma ng mga senador, kasama pala si Chis Escudero, yung mga Duterte senators, tatandaan na ninyo yung mga pagmumuka ng mga taong yan. Siyam sila mga kababayan, si Cayetano, Alan Cayetano, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Chis Escudero, Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Joel Villanueva. Yung si Pia Cayetano kasama sa alyansa pero sumama na sa sumama na sa grupo ng mga DDS sa issue ng pagkondina sa China. Pero yung mga kapatid na Villar, mga kababayan, pumirma sa pagkondina, mga kababayan, sa China, Chinese ambassador. Si Tito Soto, Ping Lacson, Mig Zubiri, Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros, Erwin Tolfo, Rafi Tolpo, Win Gatchalian, Loren Ligarda, JB Ercito, Jingo Estrada, Bam Aquino, Lito Lapid, Camille Villar, and Mark Villar. So sila yung 15 mga kababayan na pumirma. Tapos, kinundi na sila mga kababayan ng Chinese Embassy spokesman dahil sa kanilang resolusyon. Gusto ngayon na ideklara ni Tito Sen na persona non grata. Palayasin na po ninyo dito sa Pilipinas yung ambassador, tapos itong embassy, isara na ninyo.
Di ba? Yan ang gawin natin. Grabe na yung pang-abuso nila sa atin. At kung baga, nasabi yon ni Commodore Tariela, may caricature na ginawa sa kanyang pag-lecture. Yon ang ikinagalit ng ambassador, mga kababayan. Dinisrespect daw yung kanilang presidente. Dahil doon sa caricature na pinortray ni Tariela bilang bully. I-bully naman talaga po. Di ba? Ano bang ginagawa ng China sa atin kung hindi pambubuli? Hindi man yan ginagawa ng mga previous leaders ng China. Si Xi Jinping man lang ang malala mga kababayan na gumawa ng matindi na pang-abuso sa atin dito sa West Philippine Sea. At ayaw irespeto mga kababayan ang UNCLOS ruling. Di ba? Alangan man po hindi tayo manindigan. So tama lang po yung ginawa. May mga nasugatan na nga sa atin po. Remember yung ginawa nilang pangbabangga sa ating vessel, may naputulan na. May naputulan na po ng daliri sa ating Coast Guard. So matindi yung pangbubuli nila. Kumbaga, makatotohanan lang ang sinasabi po ni Commodore Tariela. Kaya tama lang ito ng mga sinabi ng mga senador. Sabi ni Erwin Tulfo, if you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Hindi na niya diniritso kung ano yon. Pero alam na ninyo, if you, di ba? You do not have the moral authority to lecture Filipinos about freedom of speech. Sabi po ni Tulfo, because freedom of speech does not exist in our country. In your country pala. Does not exist in your country. Sabi po ni Tulfo. Sabi naman ni Risa Ontiveros, nasa Pilipinas tayo. Wala tayo sa China. This is the Philippines and we are in a democracy. Foreign missions are guests, not arbiters of our democracy. Tama po. Ambassador ka, dapat maganda yung ugali mo. Pag masama ang ugali mo, dapat patalsiking ka rito. Hindi ka na babagay bilang ambassador. Di ba po? So yun, dapat palayasin na yung ambassador na to, na barkada ni Marcoleta, barkada ni Baste. Yan o. May pagkawalang iya ito mga kababayan. Nandito sila sa ating pamamahay, tapos ganyan ang gagawin nila. Yan o, barkada ni Marcoleta, barkada ni Baste. At bumisita siya dito sa Davao, malinaw mga kababayan ang kanilang intensyon. Dumidikit sila mga kababayan sa mga friendly sa kanila na mga Filipino. Pero ang puso hindi sa Pilipinas kundi sa interes ng China. Tulad ng tatay ni Baste. Ano sabi ni Digong? Napakalinaw yung kanyang statement. Pwede na niya ninyo kaming gawing province? Imagine that. And so, sabi ng iba, pabiro yon. Hindi po dapat ginagawang biro ang mga ganyan. Tingnan ninyo ang ginagawa. Kinakamkam na nila ang ating territory. Walang tigil sila sa kanilang pambubuli. And this time, pati yung ating mga officials, binabastos na nila. Kaya itong actions, mga kababayan ng Senado, tama ito. At may latest ngayon na resolusyon si Kiko Pangilinan. Ito pala muna, yung naging minsay ni Kiko Pangilinan. Malinaw na tayo ang ginagalit ng China sa mga tangka nilang ibahin ang realidad na sila ang agresor. Hindi provocation ang pagdepensa sa salita at sa gawa sa ating mga karapatan bilang isang bansa, sabi ni Kiko. At may resolusyon siya ngayon, mga kababayan. Ayan o. Sabi diyan, Kiko sponsor Senate resolution condemning Chinese embassy's public statements on Philippine officials. The measure affirms the Philippine sovereign rights to assert its maritime claims under international law. In his sponsorship speech, Pangilinan emphasized that the resolution is about defending the Republic and the Filipino people, noting that the Constitution requires public officials to protect the nation's sovereignty, territorial integrity, political independence, and dignity. Sabi ni Kiko, when we senators, representatives, the Coast Guard, or any public official speak on the West Philippine Sea in the arbitral award, we are doing our job. Sabi niya, this institution will not be cowed. This institution will defend our nation's sovereignty. This institution will defend and uphold our Constitution. And swore to defend and uphold the Constitution. We stand as one in saying no foreign mission may dictate what Filipino senators can or cannot say in the lawful performance
of their political duties. We may hold differing views on many matters, yet this we stand together. We uphold our officials when they speak on behalf of our nation, and we safeguard our institutions when they are disparaged by outsiders. Matapang mga kababayan na pahayag ni Kiko Pangilinan. Buti pa po itong mga dilawan, may magandang paninindigan insofar as defending our sovereignty is concerned. Pero ito pong mga DDS senators, talagang wala nang pag-asa tayo dito sa mga taong ito, mga DDS senators. So ito si Kiko, pakinggan natin yung kanyang sinabi. I would like to just manifest that I share the sentiments raised by Senators J.V. Ejercito, Senator Erwin Tulfo, and Senator Risa Ontiveros on the unacceptable public statements issued by the Chinese embassy and a number of its officials. I too, Mr. President, was subjected to stern reminders, which I believe were undiplomatic and unacceptable. When we raised concerns about the live military drills in the Taiwanese Strait, that it was an escalation of the tensions in the region. China, the embassy, reminded me of the One China policy. And I responded by saying, we recognize the One China policy, but they too should recognize our exclusive economic zone. If they can take it, I said, if they can dish it out, rather, they should be able to take it. And this is why this morning we prepared a draft in consultation with Senators Ontiveros and the Senate President, and circulated the draft expressing the sense of the Senate. 15 senators, we thank our colleagues for signing the draft resolution, and I understand we will be tackling this tomorrow. And in no uncertain terms, we condemn the statements of the Chinese embassy that are, we believe, inconsistent with diplomacy and international law. Having said that, Mr. President, 15 senators support the resolution. The Department of National Defense has condemned the public statements of the Chinese embassy. The National Security, and in no uncertain terms, we condemn the statements of the Chinese embassy that are, we believe, inconsistent with diplomacy and international law. Having said that, Mr. President, 15 senators support the resolution. The Department of National Defense has condemned the public statements of the Chinese embassy. The National Security Council likewise has expressed its opposition to the statements of the Chinese embassy. The Department of Foreign Affairs has likewise expressed serious concern about the statements being issued by the Chinese embassy. Now, Mr. President, is the time to unite. The Senate, we call on the House of Representatives as well to issue a similar statement and adopt it. Now is the time for the country, the executive, the legislative branches of government to unite behind what I believe to be the bullying of a power, a superpower. And I believe the only way to deal with the bully is to stand up to it. And we thank our colleagues in the Senate for responding and asserting our sovereignty and our, as an institution, the Senate is a partner of the Executive Department in crafting foreign policy in this country. And therefore, this resolution sends a strong signal. We do not wish
to have tensions with China, but we likewise do not wish to give up our sovereignty and our rights over the exclusive economic zone in the West Philippine Sea. Ipaglalaban natin yung atin. Maraming salamat for the record, Mr. President. So yun po yung matapang na payag ni Kiko Pangilinan. Ngayon, so yung mga DDS senator, lalo na si Robin Padilla, ayaw ko na pong iparinig sa inyo. Iinit lang yung ulo ninyo. O di ba? Sinisisi pa si Tariela. Siya daw yung nagsimula. Si Tariela pa yung sinisi, mga kababayan. Tapos sinabi pa ni Robin Padilla, ba't hindi kayo bumili ng mga malakas na water cannon at gumanti? Sabi ni Tariela, kinikilala natin ang tamang paggamit ng water cannon. Ito ay para makapagligtas ng buhay, hindi para manakit ng kapwa-tao. Kapwa tayo ay nangakapwa tayo at manira ng ibang barko. Diba? Pinupalpal po. Kaya tama po itong post ni Attorney Garrido, Wilfredo Garrido. Sabi niya, China's new amba, a rabid wolf. China has sent a wolf warrior as its new ambassador, Jing Quan, who instead of dealing with his diplomatic counterparts in the DFA, immediately bared his fangs and picked fights directly with Commodore J. Tariela, Senators Kiko and Risa, and even private citizen, political heckler Ronald Llamas. He is breaking all diplomatic protocols like a bull in a China shop and behaving like a Boris tourist, pissing and defecating all over, unwelcome and virulent as the Wuhan virus. Well, he is not going to win. Unlike in China, where there is no freedom of speech or assembly, where political criticisms can result in death penalty, the prisoners' organs getting harvested. Over here, officials are not sacred cows and are a fair game, subject of caricature and ridicule for the public good. Ambassadors might enjoy immunity from suits, but they don't have diplomatic immunity from criticism, mockery, sarcasm, and downright insult. If they deserve it, like Jing Quan, wolf warriors in our shores will end up being skinned alive and reduced to a yelping dog with tail between its legs. Jing Quan does not even look a diplomat. He is more like a palace eunuch who maintains harem and has not seen the sun for years, used to kowtowing Xi Jinping and licking his boots. Getting assigned to the Philippines might seem like a promotion to him, but it is an insult to Filipinos who expect someone more civilized. He should be declared persona non grata and sent back to Beijing to humor and tickle Winnie the Pooh. Yan yung post niya, mga kababayan. Sa bagay, ang itsura talaga po nito, parang hindi ambasador. Pati ang ugali, hindi pang ambasador. O, di ba? Kasi ang ambasador po, dapat malumanay sa pananalita. Ambasador ka eh. Yan ang ibig sabihin ng pagiging ambasador. Malumanay ka sa pananalita. O, ito yung caricature, mga kababayan, na present ni Commodore Tariela sa kanyang lecture. Ano naman. Ganyan talaga po ang paggawa ng caricature. Pang-insulto daw yan kay Xi Jinping, yung ginawa ni Commodore Tariela. Ito lang naman po ay factual presentation po ng ginagawa ng leader ng China sa atin. Dinadala sa braso ang Pilipinas, dinadaan. At itong itsura ni Xi Jinping, ang ibig sabihin niyan sa caricature, representation po siya ng pagiging bully. Yun naman talaga yung ginagawa. Dinadaan sa sa pambubuli po tayo dito sa West Philippine Sea. So anong ibig sabihin nilang gusto nilang portrayal na mabait sila sa atin habang tayo po binubuli nila, binubumba ng water cannon, binabangga yung ating
mga barko, may naputulan na nga po ng daliri. O di ba? So itong caricature na ginawa ni Commodore Tariela sa kanyang lecture sa mga estudyante, truthful lang siya, mga kababayan, sa mga aksyon laban sa atin ng China. Kaya tama itong sinabi ni Tariela. Sabi niya, hindi niya ako mag-apologize sa China over si caricatures. Sabi ni Tariela, there's no authority for the Chinese embassy to ask us to explain. Secondly, why would I apologize because of the caricature? I did not even mention that it was President Xi Jinping. They were the ones who named it. Wala mang pangalan nga. Pero yung caricature, kamukha. Tapos may nakasulat, why China remains to be bullied? Yan ang nakasulat po sa picture, caricature, sa kanyang lecture, mga kababayan, sa mga estudyante. Tariela said the Chinese embassy protest was an attempt to silence him amid his repeated public disclosures on Chinese activities in the WPS. The intention niya of the Chinese embassy is to justify their call to silence me. For about a week now, we have been exchanging statements on social media. They always downplay the incidents and amplify their lies and misinformation about the West Philippine Sea and the 2026 Arbitral Award. Pagkatapos, yung mga DDS senators, kumampi pa sa China, sa Chinese ambassador, at sabi ni Robin Padilla, ang nagsimula niya si Tariela dahil gumawa siya ng caricature, disrespect niya ni Xi Jinping, kay Xi Jinping. Ano ang ginagawa ng China? More than disrespect, ang ginagawa ng China sa atin, kinakamkam yung ating territory. Alangan man di tayo papalag, makikipagkaibigan pa. Tapos yung advice ni Robin Padilla, bombahin din daw mga kababayan ng water cannon. Sinupalpal siya ngayon ni Tariela. Kinikilalaan niya natin ang tamang paggamit ng water cannon. Ito ay para makapagligtas ng buhay, hindi para manakit ng kapwa tayo at manira ng ibang barko. O, di ba? Basag si Robin Padilla. Nagmamarunong kasi. Nanalo lang na senador dahil sa Wonderful Tonight. Nag-number 1 na niya, Mr. Maravilla, sa kantang Wonderful Tonight. Yan nga ang masama, mga kababayan sa ating mga kababayang Pilipino, nadadala sa kanta at sa kapugian. Di ba? Pag-artista po, buti na lang, yung ibang mga artista ngayon, hindi na manalo. Di ba? Sayang pasweldo po. So anyway, mabuhay itong mga senador. At least, kahit yung iba dyan sa inyo hindi ko gusto, nanindigan kayo para sa soberenya ng ating bansa. Ipagtanggol. Palinaw po kung bakit desidido ang China na kamkamin ang West Philippine Sea. Because of the gas reserve. May nadiscover na nga po naman, gas deposit po sa Malampaya, di ba? Kaya pinapabantayan na ng maigpit ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung report ni Jose Castro. PBBM orders. PBBM orders tight security for Malampaya East following major gas discovery. Ito po yung dahilan bakit ayaw tantanan tayo sa West Philippine Sea ng China. Gusto nilang kamkamin yung ating gas deposits sa ating territory. Malampaya East 1, pinababantayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. sa Philippine Coast Guard o PCG ang mahigpit na pagbabantay sa Malampaya upang masiguro ang yamang enerhiya ng bansa. Bilang tugon, binigyan diin ng PCG sa pangunguna ni Commandant Admiral Ronnie Hale Gavan ang planado at maingat na paglagay ng kanilang 97-meter offshore patrol vessel sa Malampaya East. Kasama ring ilalagay doon ang dalawang 44-meter patrol vessel at aerial assets ng PCG. Di ba, mga kababayan? Malinaw yan po ang intensyon ng China. Huwag tayong papayag po sa kanilang mga ginagawa. And this time, nakikipag-usap sila sa kanilang mga kaalyado rito. Tulad ni Marcoleta, mga DDS senators, tapos si Baste.
Kaya po, hindi malayo po na talagang mangingialam ng todo-todo ang China sa presidential election sa 2028 po. Kaya dapat natin gawin mga kababayan, lahat ng mga politiko na kampi sa China, huwag natin pong iboto. Ikampanya ninyo na matalo. Kasi po, ginagamit ng China, itong mga politiko para maisulong ang kanilang sariling interes dito sa ating bansa, lalo na po sa West Philippine Sea. Okay po mga kababayan, so yan po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.